ay posible. Hinati mo ang dagat pula, nagbigay ka ng daan, o lahat ay posible. Kaya't sa'yo ako'y mananalig, ikaw ang Diyos ng langit at lupa, ikaw ang Diyos na makapangyarihan. Lahat posible sa nananalig, walang mahirap sa iyo. Lahat ng laban ay kakayanin kasama kita. Kasama kita. Walang bagyo na hindi tatahan, mararanasan ang kapayapaan, o lahat ay posible. Wala nang hihigit pa sa iyong ngalan, Jesus, sa'yo ang katagumpayan, o lahat ay posible. Kaya't sa'yo ako'y mananalig, ikaw ang Diyos ng langit at lupa, ikaw ang Diyos na makapangyarihan. Oh, lahat posible sa nananalig, walang mahirap sa iyo. Lahat ng laban ay kakayanin kasama kita. Lahat posible sa nananalig, walang mahirap sa iyo. Lahat ng laban ay kakayanin kasama kita. Kasama kita. Sa isang salita mo ay may magbabago, kagalingan, kaligtasan ay matatamo. Dakila, dakila, dakila ang ngalan mo. Sa isang salita mo ay may magbabago, kagalingan, kaligtasan ay matatamo. Dakila, dakila, dakila ang ngalan mo. Oh, oh. Sa isang salita mo ay may magbabago, kagalingan, kaligtasan ay
talagang magpuri sa iyo, Panginoon. Di na kayang pigilin pa ang pagdiriwang na nadarama. Ikaw lang ang siyang dahilan, kaya ang puso ko'y puno ng sigla. Sa iyo ako ay aawi ng papuri pagsamba. Okay, sarap talaga magpuri sa iyo, Panginoon. Di na kayang pigilin pa ang pagdiriwang na nadarama. Ikaw lang ang siyang dahilan, kaya ang puso ko'y puno ng sigla. Sa iyo ako ay aawi ng papuri pagsamba. Araw-araw magpupuri, araw-araw ako ay sasamba. Walang mapantay sa pag-ibig mo, ikaw lang ang buhay ko. Okay, sarap talaga magpuri sa iyo, Panginoon. Di na kayang pigilin pa ang pagdiriwang na nadarama. Ikaw lang ang siyang dahilan, kaya ang puso ko'y puno ng sigla. Sa iyo ako ay aawi ng papuri pagsamba. Sama-sama tayo! Araw-araw magpupuri, araw-araw ako ay sasamba. Walang papantay sa pag-ibig mo, ikaw lang ang buhay ko. Araw-araw, araw-araw magpupuri, araw-araw ako ay sasamba. Walang papantay sa pag-ibig mo, ikaw lang ang buhay ko. Araw-araw, araw-araw magpupuri, araw-araw ako ay sasamba. Walang papantay sa pag-ibig mo, ikaw lang ang buhay ko. Ikaw lang ang buhay ko. Ikaw lang ang buhay ko. Woo! Papurihin ka, Panginoon! Oh, salamat po, Diyos! Thank you, Lord. Thank you, Lord Jesus. Ano man ang mga pagsubok, ano man ang mga problema na ating nararanasan ngayon, God is telling you right now, in Jeremiah 32 verse 27, ako si Yahweh, ang Diyos ng lahat ng tao, at walang mahirap sa akin. Oh, pinupuri ka namin, Lord. Kami po ay nagtitiwala sa iyo, Lord God. Walang mahirap sa iyo, Panginoon. Oh, thank you, Jesus. Higit sa aking kailangan, higit sa aking karanasan, higit sa aking isipin, ay kaya mong gawin. Higit sa aking kalakasan, ni minsan ay hindi na kulang. Higit sa aking isipin, ay kaya mong gawin. Higit sa aking kailangan, higit sa aking karanasan, higit sa aking isipin, ay kaya mong gawin.
praise your name. We exalt your holy name, God. Oh, be enthroned to the praises of your people. Oh, hindi mo kami mapipigil na kahit anumang sitwasyon upang purihin ka, O Diyos. Anumang suliranin, anumang pagsubok, ito po, Lord, ay pinagkakatiwala namin sa'yo. Oh, pinupuri ka namin, Lord. We worship your name, God. Muli awitin natin yung suliranin man. Oh, thank you, Lord. Oh, we praise your name, God. Thank you, Jesus. Suliranin man ay dumating. Yes. Ikaw lamang, O Diyos, ang sasambahin. Panginoon ko, sa'yo lamang mananatili kailan pa man. Suliranin man ay dumating. Ikaw lamang, O Diyos, ang sasambahin. Panginoon ko, sa'yo lamang mananatili kailan pa man. Suliranin man ay dumating. Yes, God! Ikaw lamang, O Diyos, ang sasambahin. Ikaw lamang, Panginoon ko, sa'yo lamang mananatili kailan pa man. Suliranin man ay dumating. Ikaw lamang, O Diyos, ang sasambahin. Panginoon ko, sa'yo lamang mananatili kailan pa man. Mananatili kailan pa man. Yes, God! Mananatili kailan pa man. Mananatili kailan pa man. Pinagpalang araw po sa bawat isa at welcome po sa ating pong Sunday Worship Cell Celebration Bahay Pagsamba. Ayan, tayo po yung napapanood sa ating pong official Facebook page, ang His Presence Church Cavite and Batangas, at napapanood din po tayo sa ating YouTube premiere. No po, live na live po tayo sa YouTube premiere natin. No po. At napapanood po tayo mga kapatid sa ating YouTube channel, His Presence Church Cavite and Batangas.
Sa kadahilanan po mga kapatid kung bakit tayo po ngayon ay naka-recorded dahil po sa ating pong sitwasyon ngayon na nagkaroon po ng malawakang brownout po, dulot po ng pagsasaayos po ng National Grid Lines Corporation po at brownout po sa ating area. Kaya tayo po ay nagpapasalamat sa Panginoon kahit po sa recorded no po ng ating pong video ay tayo po ay nakakapagsama-sama para po sa gawain ng Panginoon. Isang pinagpalang araw po, Luzon, Visayas and Mindanao. Magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon, magandang gabi po sa bawat isa. Kung anumang oras po ninyo tinututukan ng live broadcast na ito, isang pinagpalang araw po sa bawat isa. October 13, 2024, araw po ng Panginoon, araw ng pagsamba. Ngayon pong araw na ito, tayo po'y nasa online ngayon mga kapatid at tayo po'y nagpapasalamat sa Lord dahil tayo po'y magkakasama pa rin at binabati po natin lahat ng mga kapatid natin na nanonood po, mapa-recorded man yan, late na panonood pero nanonood pa rin dito sa ating live broadcast. Maraming salamat po. Atin po ipagpapatuloy ang Book of Genesis 25, at tayo po nasa pangalawang bahagi na po ng ating series patungkol po sa Genesis 25, Death is not the end. Okay, tuloy-tuloy po tayo mga kapatid. Binabati ko po lahat ng ating mga kapatid na ngayon pa lamang nanonood, sa mga bago pong nanonood sa ating live broadcast. Maraming salamat po sa inyong pagtutok sa atin ngayong araw na ito. Ayan, purihin po ang Panginoon. Bago po tayo magpatuloy, tayo po ay sandaling mananalangin. Hin po natin sa Panginoon ang kanyang patnubay at paggabay sa araw na ito. Tayo po lahat ay sandaling manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, patuloy po ang aming pagpupuri at papasalamat sa iyong binigay na panibagong linggo, araw ng pagsamba, Panginoon, sa bawat isa sa amin. Patuloy po naming pinagpapasalamat, O Diyos, na patuloy ang iyong biyaya, ang iyong pag-ibig, ang pagpapala, pag-iingat, proteksyon, pagpapala na aming nararanasan, Lord, ay nais naming ipagpasalamat lahat ng ito sa iyo, Panginoon. Maraming salamat, Lord, sa araw na ito dahil kami binigyan mo ng pagkakataong makasamba, makapagpuri, mabigyan ng luwalhati ang iyong pangalan, Panginoon. Sa oras na ito, hiningi namin, Lord, ang iyong pagpapatawad sa lahat ng aming mga nagawang pagkakamali, isip, salita at gawa, Panginoon, at nihingi namin ang tunay na pagsisisi at paghingi ng tawad, Panginoon, sa iyong harapan. Baguhin niyo po kami at patawarin, O Diyos, pakalinisin ang iyong banal na dugo, O Diyos. Maraming salamat sa pagkakataong kami po ay pinagsama-sama mong muli para makinig po sa iyong banal na salita. Patuloy aming banal na spirito, ikaw po ang siyang manguna sa amin. Be our teacher, be our guide, be the revelation of the truth, Lord God, sa aming lahat, Panginoon, na nakikinig po sa gawain po ng pananambahan. Kaya Lord, nagpapasalamat kami kahit na kami po ay nasa online, saan man na makarating ang video na ito. Nagpapasalamat kami, Panginoon, dahil kami po'y pinagsama-sama mo para kami po'y makarinig na iyong pong mga salita ng mensahe mo, O Diyos, sa oras pong ito. Maraming salamat, Panginoon. Excited kami sa gagawin mo at patuloy na pagkilos at paggawa mo sa buhay ng iyong mga anak sa pamagitan ng pakikinig ng mensahe. Ikaw po magbigay sa amin ng karunungan. Kayo po magbigay ng kaalaman, ng kaunawaan sa aming mga puso't isipan, Panginoon, upang ang bawat salitang aming maririnig ay ikaw lamang, O Diyos, ang aming maitaas. Ikaw lamang ang lubos naming marinig upang matulungan kaming mabago, maayos at matalikuran ang mga kasalanan sa aming buhay. Lord, tulungan mo kami, our dear Holy Spirit, na patuloy na kumilos sa aming buhay ang iyong kapangyarihan at patuloy, Lord, ang mensaheng ito ay magdulot ng malaking radical transformation sa aming mga buhay. Maraming salamat, Panginoon, at patuloy, Lord, na sa iyo namin binabalik ang lahat ng papurit pa sa salamat. Yan po ang aming panalangin na may pagpurit pa sa salamat sa tanging pangalan ni Kristo Jesus at sa kapangyarihan ng Santong Espiritu. Amen. Amen at amen. Binabati ko po kayong lahat mga kapatid. Again, welcome po sa His Presence Church Cavite and Batangas.
Kung kayo po ay naririto na po, napansin nyo po na hindi tayo naka-live, tayo po ay naka-schedule po yung pagpo-posting ng ating pong live broadcast. Bakit? Kasi po meron pong malawakang brownout dito po sa ating area na ating sa ating pong mismong lugar no po na ating pinaglalivean. Kaya nagpapasalamat tayo sa Lord bagamat may ganitong pagkakataon ay hindi natin pwedeng putulin ang gawain ng Panginoon sa oras pong ito. Ayan, pinagpalang araw po mga kapatid. Again, welcome po sa His Presence Church, Cavite and Batangas. Tayo po magsisimula na mga kapatid. Tayo po dadako na sa pagsisimula nating muli ng ikalawang bahagi ng ating pong series patungkol sa Genesis 25 na may pinamagatang Death is not the end. Hindi pa katapusan ang kamatayan. Kamatayan na hindi pa katapusan ng mga kapatid. At sa oras na ito, sa mga nakalipas na linggo sa ating first Sunday, tinalakay po natin ang unang bahagi ng mensahe patungkol sa death is not the end. Yan po yung pinag-usapan natin ang kaisa-isang tagapagmana ng lingkod ng Diyos sa si Abraham, no po, na si Isaac, no po, siya pong kaisa-isang tagapagmana ni Abraham sa pagpatuloy na pangako ng Diyos para sa kanila, lalo na para kay Abraham. Si Isaac po ang naging tagapagmana ni Abraham at tuluyan pong nailipat sa kanya ang pagpapatuloy ng pangako ng Diyos nung namatay si Abraham. Kaya yun ang sumunod na nakasulat sa storya ng Genesis 25 dito po sa ating tutunghayan sa ikalawang bahagi na pinamagatang po nating God's blessing. Okay? Ang pagpapala ng Diyos. Alam natin mga kapatid na ang pagtupad ng pangako ng Diyos patungo kay Abraham, pababa kay Isaac ay nangangailangan ng pagpapala ng Panginoon, nangangailangan ng basbas ng Diyos. No po, dahil ang Diyos ang nagkakaloob, ang Diyos ang nangangako, so ang Diyos din ang magkakaloob at magbibigay. So ibinigay kay Abraham at ang sinabi ng Panginoon ang magiging tagapagmana para sa mga pagpapalang ibinigay ng Panginoon, ang pangako, katuparan ng pangako ng Diyos ay walang iba kundi si Isaac. At sa nauna nating bahagi na ating pinag-usapan ay pinag-usapan natin na si Abraham ay hindi lang si Isaac ang anak, kundi nag-anak siya kay Hagar na slave ni Sarah na ang pangalan ay si Ishmael. Ngayon po, matapos mamatay ni Sarah, no po, sa edad na 140 years old, ay muling nag-asawa si Abraham na pinangalanan pong si Keturah at meron po siyang naging 6 na anak. So yung 6 na anak po na yon at plus si Ishmael plus si Isaac ay sila po'y 8 lahat, no, kasama ang mga bagong kapatid na pumasok pa. So 8 po silang lahat. So dahil nga nag-iisa lang ang tagapagmana, so napakahalaga po na wala maging balakid sa pagtupad ng pagpapatuloy ng pangako ng Diyos kay Abraham ng kanya magiging lahi ang siyang magiging tagapagmana ng lahat ng pagpapalang iginawad ng Panginoon para kay Abraham at sa kanyang salinlahi. So ngayon po mga kapatid, tingnan natin yung pagpapala ng Diyos na naranasan ni Isaac, no po, na mailipat kay Isaac. So tingnan natin yung mga sumunod na mga talata sa chapter 25 verse 7 to 11. Pag-usapan po natin yan. God's blessing. Sabi po sa Genesis 25 verse 7, nabuhay si Abraham ng 175 years old. Okay? Nabuhay pa siya ng 175 years old. Si Sarah ay nabuhay ng 127 years. Ano po? Pagkatapos na mabuhay ni Abraham ng 175 taon, no? Pagkatapos mabuhay, syempre ang kasunod ay kamatayan. Sa verse 8, sinabi po doon, katulad na nangyari kay Sarah, nabuhay ng 127, pagkatapos noon ay kamatayan. So, dito naman, ganun din, nabuhay siya ng 175, tapos sa verse 8, namatay siya sa katandaan. So, dahil namatay na po siya, so makikita natin, talagang
may hangganan ng buhay. Pagkatapos mabuhay, meron talagang oras ng kamatayan. Okay? Minsan, no, sa buhay natin talaga, lahat mayroong ending. Kaya lang kagandahan kay Abraham, namatay po siya sa katandaan na, ang maganda po na describe ng Bible ay nakontento sa buhay. Okay? So mahirap po talaga yan. Yan ang pinakamabigat na sitwasyon no po, na mamamatay ka sa katandaan na hindi man lang naging kontento ang iyong buhay, no? At alam niyo po, kahit marami kang pera, kung wala ka rin kakontentuhan sa buhay, mahihirapan tayong maging mapayapa at maayos, maligaya ang ating buhay, no? Naging kontento sa buhay si Abraham nang siya'y mamatay, kasama na ng kanyang mga kamag-anak na sumakabilang buhay na. Okay? So, ibig sabihin, mahaba ang buhay niya. Umabot pa ng 175, which is, kung tutuusin, mas dito, hindi naging, hindi yung mas mahaba raw ang buhay ng babae kaysa sa lalaki. Pero dito sa part ni Abraham, mas mahaba yung naging buhay ni Abraham kaysa sa buhay ni Sarah. So, sa puntong ito, mahaba yung naging buhay niya. Pero sa totoo lang, gaano man kahaba ang buhay, no? Gaano man kahaba, may katapusan din ang buhay. Amen. No, mahaba ang buhay niya, pero gaano man kahaba ang buhay ni Abraham at ng isang tao, may katapusan din. Kaya nga, pinaalalahanan po tayo ng isa sa mga ginawaran ng Diyos ng karunungan. No po, ang isang preacher sa Ecclesiastes o mangangaral. Buksan natin yung mangangaral 12:1. Alalahanin mo, no? Alalahanin mo ang lumikha sa iyo habang bata ka pa. So ito'y paalala sa atin ng preacher ng Ecclesiastes na alalahanin natin ang lumikha sa atin habang tayo'y bata pa. At bago dumating ang panahon ng kahirapan at masabi mong hindi ako masaya sa buhay ko. So pinapaalala po sa atin ng Panginoon sa araw pong ito, sa pagkakataong ito, ipinapaalala sa atin ang sinabi ni Haring Solomon, isa sa mga pinakamatalinong taong nabuhay sa mundo, na pinagkalooban ng Diyos ng matinding karunungan, na kung meron man daw tayong dapat alalahanin sa ating buhay, habang tayo ay bata pa, habang tayo ay malakas pa, ay yan ang ating lumikha, ang ating Diyos. Bago dumating ang panahon ng kahirapan, dahil darating talaga mga pagsubok ng buhay, at hindi lang po biro na ang mga kahirapan na ating pagdadaanan sa bawat buwan, bawat araw, bawat taon, no? No, ang pahirap ng pahirap ang panahon na kung saan minsan masasabi mo na lang, hindi ako masaya sa naging buhay ko, no? Dahil bakit? Kasi hindi naging matatag, hindi mo inalala kung sino ang lumikha sa iyo nung panahon na ikaw ay bata-bata pa. At nung ikaw ay tumanda na, pag dumarating ang panahon ng kahirapan, pag dumarating ang panahon ng pagsubok, madali kang bumigay, madali kang bumagsak. Bakit? Kasi nung bata ka pa, hindi na-establish yung foundation sa buhay mo. Iba talaga kapag ang bata sa una hanggang sa ikapitong taon ng kanyang buhay, ma-establish natin yung foundation ng Panginoon sa buhay niya. Na hanggang sa paglaki, dala-dala niya yun. Na kung darating man ang panahon ng kahirapan, dumating ang mga panahon ng pagsubok, hindi niya sasabihin, hindi ako naging masaya sa buhay ko. Kaya nga kung matanda na, mahirap ng turuan. Sabi nga, ang magulang ang pinakamahirap daw turuan. Pero sa totoo lang mga kapatid, pag ang mga bata, lumalaki na sila, pag ang mga bata ay lumalaki na, tumatanda na, habang nagkakaedad, tumitigas ang ulo. Bakit? Kasi may sarili-sarili na silang buhay, may gusto silang gawin, meron silang gustong isipin na hindi mo pwedeng pakialaman, na hindi mo pwedeng sabihan, magdaramdam kapag napagsasabihan. So, hindi na-establish yung magandang pundasyon sa kanila nung sila po'y bata pa. Iba po kapag ang bata ay lumaki sa Panginoon, lumaki sa pagkilala sa Diyos, na habang siya'y bata pa, na-build na talaga yung foundation
At kung darating man ang panahon ng kahirapan, ay handa sila, matatag sila sa kung anuman ang kanilang pagdadaanan sa buhay. Amen? So ito'y paalala sa atin na ang buhay na malayo sa Diyos at wala sa Diyos ay pwede magdulot po sa atin ng matinding kapighatian, matinding kalungkutan, kawalan ng pag-asa habang tayo'y nagkakaedad. Maraming natapos ang buhay, nag-end ang buhay ng hindi masaya, no? Hindi masaya sa buhay, hindi masaya ang ending ng kanyang life, no po? Kasi bakit? Kasi hindi niya napagandaan. Bata pa lang siya nakita natin na hindi niya nabigyan ng pagpapahalaga ang Panginoon sa kanyang buhay. Masyado siyang naging masaya nung habang bata pa siya. Kaya nung nagkasakit, no, at nagkaroon ng mga problema sa buhay, hindi niya kinaya. Bakit? Kasi hindi siya dumaan sa mga bagay na nagpapatibay sa kanya. Kaya napakahalaga habang ikaw ay bata pa, gamitin mo ang iyong buhay. Sandali lang po ho. Yun po. Sorry po may nagde-distract lang po eh. So kaya napakahalaga na habang bata pa ay pinapahalagahan, binibigyan ng oras, pinaglalaanan ng panahon ang kanyang lumikha. So kung matalino kang bata, uunahin mo ang Panginoon para pagdating ng araw, yung kinabukasan mo maayos. Hindi ka gagawa ng anumang bagay na ikasisira ng magandang plano ng Panginoon sa buhay mo. Para pag dumating ang panahon ng kahirapan, yung iba, hirap na ikaw, alam mo kung sino ang iyong pagkakatiwalaan. Amen? Minsan, hindi naman garantiya na kapag ikaw ay lumaki sa simbahan, ay mula pagkabata, laki ka ng simbahan, garantiya na ikaw ay lalaking maayos ang buhay. Hindi po. Kaya ang growth natin is never ending. Ang process ng pag-aaral, pagtuturo, pagpapalago ng Panginoon ay hindi lang natatapos sa process. Every day is a process. Every day is a process na kailangan mong i-survive. Kailangan mong malagpasan. Amen? So, kaya yung mga bata na binabaliwala ang kanilang oras, panahon, sinasayang ang kanilang oras sa mga cellphone, kakalaro, mga bagay na akala nila yun ang mabata pa naman kami, pwede pa naming kumbaga i-enjoy ang buhay. Sabi nga nung iba, YOLO, you only live once. Oo, mayoyolo ang ulo mo. Bakit? Kasi sinayang mo yung pagkakataon na habang bata ka pa ay na-mold ka ng Panginoon. Kaya nung nagkaedad ka, napasama ka sa mga mabisyon tao, ay nadamay ka na. No? Kaya minsan kasi mga bata, mas pinakikinggan pa nila yung sinasabi ng social media. Mas pinakikinggan pa nila kung ano yung sinasabi ng mga ina-idolize nila mga content creator, yung mga napapanood nila, yung mga iniidolo nilang mga Koreano, mga kung ano-ano man. Nagre-react po yung iba dito sa tabi ko. So, ibig sabihin mga kapatid, mas iniisip pa nila na sayangin ang oras at panahon nila ng kung ano-anong bagay kaysa pa ma-build ang foundation ng salita ng Diyos sa buhay nila. Mas madali nilang pahalagahan yung mga bagay na temporal kaysa sa mga bagay na pang makalangit na panghabang panahon. May eternal value. Amen. Kaya, kapag ang buhay natin ay nakasentro sa Diyos, no, makikita natin si God, pinufulfill niya yung promises niya sa buhay natin. And it will make the days of trouble na kung dadating man ng disabilities, pagdarating man ng karamdaman, pagdarating man ang mga pagsubok sa buhay, hindi po ito magiging dahilan para tumigil tayo sa paglilingkod sa Panginoon, no?
Kasi minsan, yung karamdaman natin ang pumipigil sa atin para ma-enjoy natin yung buhay para na binigay ng Panginoon sa atin. Amen? Nagkasakit ka, paano ka makakapaglingkod? Oh, nabaldado ka, paano ka makakapaglingkod? Pag dumating ang days of trouble, mga kapatid, kapag dumating yung mga disabilities natin, problems, no? It will become barrier for you, no? Because satisfying life, no? Yung enjoyment, yung fulfillment ng life, may enjoy mo talaga yan when your life is centered around God, no? Because you know the hope of eternal life sa buhay mo. Alam niyo po, ang pagiging bata ay exciting. Ano po? Hindi ko alam kung merong naging excitement yung pagiging bata mo. But being youth, being being young people, young adult, no, young professional kung tawagin, no, yung mga youth natin minsan talaga naman ang buhay ay exciting. Pero yung excitement ng kabataan, nagiging dahilan yung mga ginagawa nila para mas lalo silang malayo sa Panginoon imbis na maging malapit sa Diyos. Oh, bibihira na yung kaya ka ang buhay mo habang ikay bata pa, talaga inilalaan mo ang buhay mo para mas lalong tumibay ang inyong closeness sa Diyos, yung iyong relationship sa Diyos, no? Mas lalo ang mundong ito, mas matindi, gagawin ang lahat ng paraan para yung mga bagay na pansamantala lang ang mas pahalagahan ng mga kabataan ngayon imbis na pahalagahan kung ano ang dapat at tamang pahalagahan. So nawa po yung mga kabataan, make your strength available to God. Amen. Lagi niyong gawing available ang buhay ninyo, lalo na kayo po'y bata. Excuse me. Dahil kayo po ay isa sa yung mga kabataan ay may lakas na hindi nakagaya ng mga matatanda na. Iba ang lakas ninyo, gamitin niyo yung lakas ng boses ninyo, gamitin niyo yung boses ninyo sa pag-awit at pagpupuri sa Panginoon, gamitin niyo yung talento niyo sa paglilingkod, gamitin niyo yung buhay niyo habang kayo bata pa. Dahil kayo po yung malalakas. Ngayon, pagdating ng araw, tumanda ka, sasabihin mo, hindi ako naging masaya sa buhay ko. Naging miserable ang buhay ko. Bakit? Bakit naging pangit ang buhay mo? Diyos ang nagbigay niyan. Kaya nga sabi ni Haring Solomon, alalahanin mo ang lumikha sa iyo habang bata ka pa. Para pagdating ng mga pagsubok sa buhay, kayang-kaya mong harapin. Amen? So make your strength available to God. No, when it on evil or meaningless activities that become bad habits and make you callous. Dahil pag matanda ka na, hindi ka na mapagsabihan. Pag matanda ka na, ayaw mo nang makinig. Pansinin niyo po yung mga kabataang naong nagkakaedad na. The more na sila'y feeling nila, they are very independent. Hindi na nila kailangan sabihan ng payo ng magulang. Wala silang pakialam sa sasabihin ng nanay. Amen po ba? Na nagkakaroon na ng kalyo ang kanilang mga puso. Mas lalong tumitigas, ang hirap pagsabihan, lalo na po yung panahon ngayon. No po? Pag napagsasabihan, sasama ang loob. O, kapag naman pinabayaan mo, akala mo tama yung ginagawa, hindi naman pala. Minsan gagawin ka pang mangmang. O, di ba? Akala pinanganak ka kahapon, ikaw pa ang gagawing mangmang, ikaw pa ang papaikutin na walang alam. Pero katotohanan, bagamat dinaanan mo na yung mga kalokohang ginagawa nila, kaya nga tinuturuan mo sila na hindi sila magkamali sa buhay. O, amen? Andiyan pa po ba kayo? Kaya nga, ang panawagan ng Panginoon sa atin ngayon pong araw na ito, seek God now. Habang malakas ka pa, unahin mo ang Diyos, hanapin mo ang Diyos. Kaya si Abraham, kahit napakarami niyang paghihirap na pinagdaanan, inaalala niya palagi ang Diyos. Inaalala niya lagi ang pangako ng Diyos. Amen?
Kaya namatay si Abraham na masaya at kontento, na patuloy na nakakapit, no? Nagtitiwala, nananampalataya at sumusunod dahil may pangako ang Diyos. Looking forward siya sa promise ni God sa kanya, no? Kaya nga sinali siya sa mga namatay na sumasampalataya sa Panginoon. Ano sabi ng Hebreo? Lahat ng taong ito'y namatay na sumasampalataya, hindi man nila natanggap ang mga pangako ng Diyos noong nabubuhay pa sila. Pero natitiyak naman nilang darating ang araw na matatanggap nila ang kanilang hinihintay. Itinuring nilang mga dayuhan ng sarili nila at naninirahan lang sa mundong ito. So mapapansin mo, no, hindi man nila natanggap ang mga pangako ng Diyos noong nabubuhay pa sila. Natitiyak naman nilang darating ang araw na matatanggap nila ang kanilang hinihintay. So balang araw, oo, matatanggap mo. Matatanggap natin kung ano man yung ating hinihintay. Pero noong namatay si Abraham, marami pa rin po sa mga pangako ng Diyos sa kanya ang hindi natutupad. Kasi napakalaki ng pangako ng Diyos sa kanya eh. So, kung mapapansin niyo po, yung lupang pinaglibingan na sa asawa niya, ang pinaglibingan din sa kanya at yun pa lang ang pag-aari na meron siya na ipinamana naman sa kanyang anak na si Isaac. Genesis 23:16, ito po yung nagkaroon siya ng lupa na binili niya kay Ephron sa halagang 400 pirasong pilak. Ayon sa bigat na pinagbabasihan ng mga mangangalakal noon, ibinayad niya to kay Ephron para dun sa lupang kanyang binili sa bundok ng Macpela. Amen? So, sa verse 9 ng chapter 25, dinescribe yung pinaglibingan. Unlike before, kay Sarah, wala pa siyang pinoproblema ni Abraham kung saan niya ililibing ang kanyang asawang si Sarah. So, dahil nakabili na po siya ng property na yun lang ang meron sa kanya. Sipin nyo, sa laki ng pangako ng Diyos sa kanya, ang meron lang siya na pwedeng sabihin kanya ay yung kapirasong lupa na nabili niya kay Ephron. No po. So, nung namatay si Abraham, marami pa sa mga pangako ng Diyos ang hindi pa natupad. At isa lang po dito, yung pinaglibingan nilang mag-asawa, saan nilibing ni Isaac, no po, ayun pa lang po talaga ang sariling pagmamay-ari niya. Okay? So, nilibing na si Abraham, inilibing siya ng kanyang anak na si Isaac, at saka si Ishmael. Anong tawag dito? Technically, mga kapatid, eto, nakita natin, akala natin si Isaac nung pinalayas na si Ishmael. Pero sa totoo lang, dito sa Bible, dinescribe na dalawa po, isa sa mga sinabi ng Bible, na dalawa sila ni Isaac at ni Ishmael ang naglibing sa kanyang ama doon sa kuweba ng Macpela, no, sa Mamre. Okay? So, mabuti naman at dito po sa pagkakataong ito, nagkasama po uli yung half-brothers na sina Isaac at Ishmael. So, karaniwan, no, lagi naman ganyan na nangyayari kapag may namamatay, saka lang nakikita-kita uli yung magkakapamilya. Akala mo, pinsan mo pala yon, hindi mo pala alam, yung magkakaaway, magkakatampuhan dito sa patay kakatagpo uli, mga taon matagal na nagkawalay, pati na yung mga magkakaaway, nakikita-kita kapag may namamatay. Pero yung highlight ng passage ng Genesis 25 ay tungkol sa paalala na yung palang lupa na meron si Abraham, ayun lang ang talagang meron si Abraham, no, na pag-aari niyan sadya. So abangan natin kung paano tutuparin po ng Diyos ang mga pangako niya kahit na si Abraham ay wala na. Matutunghayan natin from Genesis 26, 27 up to Genesis 50 at to the last chapter ng Book of Genesis. Abangan natin. Dito natin makikita kung tinupad ng Panginoon, no, kung paano tutuparin ng Diyos ang pangako niya. At alam naman natin, no, later on na talagang tinupad ng Panginoon ang lahat ng ito.
Sabi sa Joshua chapter 9, no, tingnan natin verse 10 muna. Ang bukid na iyon ay binili ni Abraham sa harapan ng mga Heteo. Doon inilibing si Abraham at ang asawa niyang si Sarah. Pansinin niyo po, wala nang iba na ililibing pa diyan kundi naman din sa lahi ni Abraham at ni Sarah. So, sabi ng Joshua o Josue chapter 21 verse 45, tinupad ng Panginoon ang lahat ng ipinangako niya sa mga mamamayan ng Israel. Yun po yung sinasabi ko. No? Alam naman nating tinupad niya naman sadya talaga. No? Na unti-unti, tinupad ng Panginoon at sa Joshua or Josue chapter 21 verse 45, yung pinangako ng Lord, wala ni isa sa lahat ng mabubuting pangako na ginawa ng Panginoon sa sambahayan ng Israel ang hindi natupad. Ibig sabihin, lahat nangyari. So, hindi kamatayan ni Abraham ang makakapigil, hindi kamatayan ni Abraham ang makakasira sa plano ng Panginoon, sa pangako ng Diyos na matupad sa buhay ng lahi ni Abraham. Hanggat may Diyos, hanggat nagpapatuloy, hanggat andyan ang Panginoon, magpapatuloy at magpapatuloy ang pangako niya. So sa verse 11, makikita natin in chapter 25, pagkatapos mamatay ni Abraham, ito po yung pinakamahalaga eh. Binasbasan ng Diyos si Isaac at doon siya nanirahan sa Beer Lahai Roi. Again, so mamatay si Abraham, anong ginawa? Binasbasan ng Diyos si Isaac. So God's blessing to Isaac. Nakita niyo po, sino nagbasbas? Hindi si Abraham, kundi ang nagbasbas sa kanya ay ang Diyos mismo. At doon siya nanirahan sa Bir Lahai Roi. Okay? So hindi ito parang blessing in disguise na nagkataon lang na ikaw ay tagapagmana o blessing na pagkatapos mawala ng mahal mo sa buhay, namatay yung tatay niya, doon lang blessing na ito. Kumbaga, swerte naman si Isaac, naging eredero at naging kaisa-isang tagapagmana. So sa puntong yon, mga kapatid, makikita natin, ito yung nagpapaalala sa mga pangako ng Diyos. No? Pinapaalala din yung covenant niya kay Abraham. At ito po ay nagpatuloy kay Isaac. So yung covenant ng Diyos kay Abraham, yung pangako ng Diyos, yung tipanan at kasunduan ng Diyos kay Abraham, tinupad ng Diyos yan at magpapatuloy yan kay Isaac. So ang katuparan po ng sinabi ng Diyos kay Abraham sa Genesis chapter 17 verse 19, sumagot ang Diyos. Ang totoo ay ito, ginawa ito ng Panginoon dahil ito ang utos ng Diyos kay Abraham. Ang asawa mong si Sarah ay manganganak ng lalaki at pangalanan mo siyang Isaac. Sa kanya ko ipagpapatuloy ang kasunduan ko sa iyo at magpapatuloy ang kasunduang ito sa mga lahi niya magpakailanman. So sa puntong ito, katuparan ng sinabi ng Diyos kay Abraham na I will establish my covenant with him as an everlasting covenant for his offspring after him. So, nangyari po kay Isaac yung everlasting covenant. Ibig sabihin, hindi po kamatayan ang may huling salita. Ibig sabihin, ang may last word ay walang iba kundi ang Panginoon. Again, sabi ng Lord, ang totoo ay ito. Sabi ng Diyos kay Abraham, yung asawa mo na si Sarah, manganganak ng lalaki, at yung lalaking yun, papangalanan ng Isaac, nakita niyo yung pattern? Sa kanya, kanino? Kay Isaac ko, ipagpapatuloy ang kasunduan ko sa iyo. At yung kasunduang yan ay magpapatuloy sa mga lahi niya magpakailanman. So the last word, hindi po yung last breath ni Abraham. Yung kamatayan ni Abraham, hindi po yun ang may huling salita. Ang may huling salita is God. No? God has the last word. Amen? So ang pangako ng Diyos ay hindi titigil sa oras ng kamatayan ni Abraham. So ito po'y magpapatuloy at magpapatuloy, hindi lang sa lahi ni Isaac,
kundi sinabi po, magpapatuloy ang kasunduang ito sa mga lahi niya magpakailanman. Okay, hindi lang kay Isaac, kundi magpapatuloy din po ito, kasunduang ito, hanggang sa lahi niya. Kailan daw? May duration ba? Hindi. Magpakailanman. Ibig sabihin, it's an everlasting covenant, no? Mula sa lahi ni Abraham, no? Na magmumula rin sa lahi ni Isaac at sa mga susunod na salinlahi under po ng Abrahamic covenant. Amen? So magpapatuloy hindi lang sa lahi ni Isaac, kundi sa susunod pang mga salinlahi hanggang sa pagdating ng Panginoong Hesukristo sa kanyang muling hanggang sa muli niyang pagbabalik, the true and better son of Abraham, and that is only Jesus Christ. Amen. Ang pagdating ng Panginoong Hesukristo, ito po yung fulfillment ng lahat ng pangako ng Diyos kay Abraham. Again, yung pagdating ng Panginoong Hesukristo dito sa mundo ay ito po yung pinaka-fulfillment, no? Ito po yung katuparan. Pag sinabi kasing fulfillment, katuparan, ang pagdating ni Jesus ang katuparan sa lahat ng pangako ng Diyos, kanino? Kay Abraham. So dahil namuhay siya kasama natin dito sa mundong ibabaw, no? At hindi po siya namuhay ng walang dinaan ng mga masaya lang. Hindi po siya namuhay na parang hari na pinaglilingkuran. Hindi po. Namuhay si Jesus Christ kasama natin sa mundong ito na punong-puno ng kalungkutan, punong-puno ng sorrow, miseries, no po. Sabihin talagang grabe, hindi basta kalungkutan eh. Talagang kahirapan, no? Talagang pagdurusa ang pinagdaanan ni Jesus. Dahil namatay siya eh. Nang mamatay siya, inilibing din siya. Ang maganda kay Jesus, no, after 3 days, muli siyang nabuhay. So tayo po na sumasampalataya kay Kristo, ay tiyak na magiging tagapagmana ng lahat ng pangako ng Diyos. Kaya nga tinawag po tayong heirs of God and fellow heirs with Christ. Ano sabi ng Bible? Romans 8:17, tayong mga anak, no, na nakipagkaisa kay Kristo, no, bilang mga anak, mga tagapagmana tayo ng Diyos at kasama ni Kristo na magmamana ng mga pagpapalang inilaan niya. Sapagkat kung magtitiis tayo kagaya ni Kristo noon, darating ang araw na pararangalan din tayo kasama niya. So we are called heirs of God and fellow heirs with Christ. No, provided ng ating pagiging tagapagmana, darating talaga yung magtitiis talaga tayo kagaya ni Jesus. No? Provided we suffer with him in order that we may also be glorified with him. Kasama tayo, pero darating ang araw, bagamat ang dami natin pagtitiis kagaya ni Kristo ngayon at nung noon, so darating pa rin ang araw na mapaparangalan ng Diyos kasama natin si Kristo, na sabi nga darating ang araw na pararangalan din tayong kasama ng ating Panginoong Hesukristo. So pero bago natin matikman ang lahat ng iyon, bago natin matikman ang mga pagpaparangal, mana na ating tatanggapin, maghihirap muna po tayo. Marami tayong titiisin kagaya ng ating Panginoong Hesukristo. Ito po yung sinasabi ng isang author na kung saan sabi niya sa Living in the Gap Between Promise and Reality. No, meron pong malaking hadlang. Ano ba sa Tagalog ng gap? May pagitan, pumapagitan sa pangako at sa realidad. So malaki pong problema yan na meron pong malaking nakahadlang, meron pong nasa pagitan, no po, ng pangako at realidad. So pastor, pangako yan eh. Kailan ang pagtupad niyan? Kailan matutupad yan? Matutupad ba talaga yan? So, doon tayo sa realidad. Totoo ba to? Yun ang sinasabi ng mga tao. So, katulad ni Abraham, kaya siya tinawag na man of faith kasi
katulad ni Abraham, we too must live by faith. No? Si Abraham lived by faith and died by faith. And when he lived by faith and he died by faith, he received his part. Amen. So nakita natin, katulad ni Abraham, tayo din pala, dapat we must live by faith and we must die by faith. So after you receive, you live by faith and you die by faith, you will receive your part. But not yet receiving in full. Hindi mo naman talaga matatanggapan ng buo kung anong ipinangako ng Panginoon sa iyo. Ang fulfillment niyan ay pagdating ng oras, no? Na itinakda ng Panginoon. And that's what it means to live in the reality gap. Kasi nandun tayo sa gitna na may pagitan ang katotohanan, ang pangako at ang realidad. Kung tinitingnan mo at doon ka sa reality pumunta, iisipin mo talaga, Pastor, wag mong panghawakan yung mga pangakong yan, hindi naman para sa iyan eh. May nagsabi nga, wag niyong aangkinin yung pangako na hindi naman para sa inyo na sinasabi ng Bible. Pero ako, I must believe that every promises in the Bible, gusto ng Lord, hawakan natin at panghawakan natin. Panampalatayanan natin. Imaginein mo ang pangako ng Diyos kay Abraham, may covenant si Lord sa kanya, pangahawakan niya for almost 25 years of his life. At papaano mapapanatili ang isang tao na ang kanyang magiging basihan ng kanyang paghihintay ay yung reality gap? Kung base ka sa reality instead of the promise, you focus on the reality, not on the promise of God, makikita mo wala ka talagang pag-asang makikita. Tama, wala ka talagang pag-asa. Kung mamumuhay ka dito sa fallen world na ito, dito sa makasalanang mundong ito, na ang lahat ng bagay, lahat ng tao, ang dulo lagi failure. Kung hindi magfe-fail, babagsak. It will fall apart. Bakit? Pastor, kasi yan ang reality eh. Sabi ng isa, aba, baliwala na yung sa kanya kung makipamatok siya sa hindi mananampalataya. Kahit ibang relihiyon na, okay lang. Oh, di ba? Kahit na sumasamba kung kay kani-kanino okay lang. Hindi kayo parehas ng faith, wala kay Christ. Oh. Tapos sasabihin niya, reality check, Pastor. 2024 na, 2025 na, mga Gen Z kami. O kami yung dapat ganito. Kami dapat itong kumbaga move on, Pastor. Yung mga pangakong yan ay Bible lang yan. I don't believe in that, mga kapatid. Dahil kung naniniwala po kayo sa reality gap at namumuhay po kayo sa mundong ito, bakit karamihan ng nabubuhay sa totoong mundong ito, imbis na kagalakan ang natatanggap, ay puno ng kalungkutan ang ating nararanasan? Ngayon sa Senado, ngayon sa Kongreso, tingnan nyo po, dahil walang Diyos, walang naninindigan sa salita ng Diyos, ano sasabihin nila? Hiwalay ang state sa hiwalay ang spiritual ang church sa state, no? Sa estado. Paano mo hihiwalay ang katotohanan ng salita ng Diyos? Paano magkakaroon ng direksyon ng bansang ito? Tingnan nyo po. Akala mo yung mga nagsasalita kalilinis sa tao. Ang masama pa nga, may mga pastor at mga kapwa natin mananampalataya, no? Kristiyano, nasa Panginoon, nagsasabi that they are declaring that they are in Christ, pero sila po itong nangangamkam ng kung ano-ano. Leader na dapat asahan, pagkatiwalaan ng mga mamamayang Pilipino, pero sila po yung mga grabe, namumukadkad sa dami ng pera. Bakit? Kasi nakompromiso na.
Kaya nga mga kapatid, kung wala pa ang Diyos, wala pa ang kanyang salita, sinong maninindigan? Sinong tatayo? Sino ang tatayo? Eh kung ang mga kabataan ngayon, ano ang tatayuan yan? Bahala kayo sa buhay nyo. Anong pakialam niyan? Ang alam lang niya, Your Honor, hindi ka ba alam? Oh. Hindi, Your Honor, hindi pa rin alam. Oh. Pero tanungin mo sila sa totoong issue, wala silang pakialam. Tapos sasabihin, Pastor, reality check, 2025 na. O, tanggapin mo na ang lalaki sa lalaki at babae sa babae ay pwede nang ikasal. Ang susunod, kakatwiranan, kahit wala sa Bible, pati aso at tao, napapakasal na. Ang lips to lips pa. Wow. O, pati aso na may aso, yung aso nga hindi naman na in love yun sa kapwa niya lalaki. O, amen ba? Yung pusa ba, nakita niyo po ba nakipaglampungan sa kapwa niya lalaking pusa? Wala ah. Wala namang gitna, wala namang tomboy na aso. Wala rin namang baklang aso. Ang aso nga naghahanap ng kapareha niya, nakapartner niya na opposite. Tao pa kaya? Baka mamaya pati lamok pakasalan mo na. O, ang katwiranan mo kasi yun ang reality. I'm not against LGBT na nasasabi ayaw mapupunta kayo sa impyerno. Hindi, mahal mo sila eh. Ang ayaw mo, yung pinaninindigan nila dahil alam mo na hindi naman yon ang kanilang hindi naman yon ang prinsipyo ng salita ng Diyos. Amen. Amen po ba? Hindi ka against doon sa nangyayari sa kanila. Gusto mo silang tulungan. Gusto mong ipamulat sa kanila. Hindi ka galit sa kanila. Ang against mo, yung kanilang prinsipyong pinaniniwalaan na ang pagmamahal ay realidad na. Reality check. Bash nyo ko, ganoon. Oh, di ba? Ito'y katwiran ko po. Dahil ang gusto ko pong mangibabaw sa atin, ang last say ay ang salita ng Diyos. At kung yan talaga ang katotohanan mo na ay tunay na mundong pinaniniwalaan mo, na imbis na panay kagalakan mula sa Panginoon ang ipagkakaloob niya, ay panay kalungkutan. Imbis na tagumpay ang maranasan sa mundong ito, panay kabiguan. Imbis na pagtaas ng buhay, paglago ng buhay, panay hindi up panay down. Ang hirap ng buhay ngayon, mga kapatid. At kung aalis pa tayo at lalayo pa tayo sa Panginoon, kawawa naman tayo. No? Imagine, we live in fallen world where things and people fail and fall apart. And that is the reality of it. The reality is often painful. Masakit talaga ang realidad. No? When those who suffer and die are our loved ones. No? Pero yung mga Kristiyano, no, na nare-recognize, no? But the Christian recognizes a reality beyond this reality, a world beyond this world, a story beyond this story. No? He or she knows by faith that the painful reality that we see all around us will one day pass away. Lahat dilipas eh. Lahat mawawala, mga kapatid. Kaya yung mga pinapahalagahan natin sa mundong ibabaw, dapat ma-realize mo, this is the painful reality na lahat ng nakikita mo, lahat ng meron ka, lahat ng sinasamba mong sa iyong buhay, maliban sa Diyos, ay magwawakas lahat. It will one day pass away. No? There's no permanent in this world. Ang pinaka-permanente sa mundong ito ay walang iba kundi ang salita ng Diyos. Amen. So, tingnan niyo po, mga tao, kung ano ang magpapass away, yon ang laging may oras at panahon ng tao. Pero kung ano yung it will
be permanently live in this world, no? Ang mananatili lamang na matibay ay ang salita ng Diyos. Pero tanungin mo yung mga young people, kung enjoy ba silang makinig, magbasa ng salita ng Diyos, pahalagahan ng salita ng Diyos. O wala, 'di ba? Magpe-pray lang, tamad pa. Magbabasa lang ng Bible, tamad pa. O, nakita niyo yung mga kabataan ngayon, mas pinapahalagahan yung mga temporal, party-party. O, mas pinahahalagahan ngayon ang mga barkada, trabaho, negosyo, 'di ba? Pahalagahan mo yung nararapat, yung mananatili. Dahil pati nga buhay natin matatapos. Paano kung nasayang ang buhay mo? Isipin mo pag edad mo ng 30, doon ng last, doon na pala ang huling yugto ng buhay mo. Sabi mo, hindi, okay lang. Maglilingkod ako pag 30 anyos na ako. Paano kung hindi ka na umabot ng 30? Nakakalungkot yun. Ano sabi ng Pahayag chapter 21 verse 3 to 4? Narinig ko ang isang malakas na sigaw mula sa trono. Ngayon ang tahanan ng Diyos ay nasa piling ng mga tao. Mananahan na siyang kasama nila. Sila'y magiging mga mamamayan niya at sila'y makakapiling na nila at magiging Diyos nila. Verse 4, papahirin niya mga luha sa kanilang mga mata. Wala ng kamatayan, wala ng kalungkutan, wala ng iyakan, wala ng sakit, sapagkat lumipas na ang dating kalagayan. It will be replaced by a world in which God will dwell with His people. Ayan o, sabi ng Bible. No? Narinig ko ang isang malakas na sigaw mula sa trono ng Diyos. Ngayon ang tahanan ng Diyos ay nasa piling na ng mga tao. Mananahan na siyang kasama nila, sila'y magiging mga mamamayan ng Diyos at siya'y makakapiling na nila at magiging Diyos nila. So pag dumating ang araw na yan mga kapatid, pag nakita na natin ang Diyos ng face to face, at yung reality gap will finally begin. Bakit? Kasi akala ng mga tao, wala naman talagang Diyos. Wala naman talagang langit, wala daw impyerno. And let's see. If you die, let's see. Pag nasa impyerno ka na, hindi mo na magagawang magsisi sa kasalanan mo. Pag wala ka na, kahit nandun ka na sa punerarya, pansinin niyo po pag namatay ka na, no, ang spirito mo babalik sa Panginoon, yung kaluluwa mo, no, ay nakadepende sa naging desisyon mo na ikay buhay pa. Kaya kahit anong kausap mo sa isang taong namatay, hindi na siya makakarinig, hindi na siya makakakilos, hindi na siya makakagalaw. Bakit? Yung kaluluwa niya may destinasyon na. Alam niyo po ba, ang buhay mo may destinasyon ka na, no? Lahat tayo ay ano tawag dito? Lahat tayo ay kandidatong mapunta sa impyerno. Oh. Ayan lagi ko sinasabi sa mga anak ko, lahat tayo kandidato na dapat mapunta sa impyerno, pero mapalad tayo dahil nakakilala tayo sa Panginoon na habang kayo bata pa, sariwain nyo na ang buhay, maglingkod na kayo sa Panginoon, enjoy nyo yung paglilingkod sa Lord habang kayo nag-aaral. Bakit? Gamitin nyo yung buhay nyo para sa karangalan at kalwalatian ng Diyos. Bakit? Kasi habang bata kayo, maganda, nagagamit nyo na yung buhay nyo para sa Panginoon. Hindi yung pagdating sa Lord, tamad na tamad. Hindi yung pagdating sa mga cellphone, dun masipag. Pagdating sa mga kabalastugan, doon mahusay. Sorry po kasi panahon na ngayon, sabihin mo sa akin kung hindi totoo at yung mga pinaniniwalaan mong reality ngayon, yung totoong buhay, no? Ito ang tunay at totoong buhay, no? Sabi ni Pinoy Big Brother, ang teleserye daw ng totoong buhay, lahat ngayon scripted lahat ng totoong buhay doon na sinabing script, natapos din. Pag namatay ka, doon natin malalaman. We shall see Him face to face. And then doon mo ipagmalaki sa Diyos na mas pinaniwalaan mo yung sarili mo kaysa sa sinasabi ng salita ng Diyos. Ang Bible po is your manual of life. Bible is your book of promises.
no? Na magpapaalala sa iyo na meron pong tunay na Diyos, may langit, may kamatayan, may kaparusahan na impyerno na naghihintay sa mga taong huli na ang lahat bago pa magdesisyong makakilala sa Kanya. Mga kapatid, sa oras na ito, ano man ang kinakaharap natin ngayong araw na ito, ano man ang kinakaharap natin sa ating buhay, pinapaalalahanan tayo ng Panginoon ngayon. Pinapaalalahanan tayo ni Lord kasi mahal niya tayo. Na ano man ang pinagdadaanan natin at kinakaharap natin ngayon sa ating buhay, itong buhay na naghihintay sa atin, no? Yung mga pangakong pinangahawakan natin ngayon mula sa salita ng Diyos, yan po'y makapagbibigay sa atin at pwede natin panghawakan. Bakit? Kasi yung pangako ng Diyos na lang ang magbibigay sa atin ng pag-asa. Yung pangako ng Diyos na lang ang pwede natin panghawakan na matibay na sasandalan at sanggalang mo laban sa kahirapan ng buhay. Ang daming problema sa mundo. Salita ng Diyos ang susi. Gusto mong magtagumpay sa buhay, si Jesus ang susi ng matagumpay at maayos na pamumuhay. Kung meron kang iaalis, wag si Jesus. Wag ang salita ng Diyos. Dahil kung meron ka mang pwedeng panghawakan na magtataglay ng totoong pag-asa, ng totoong tagumpay, yan ay walang iba kundi ang mga pangako ng salita ng Diyos sa iyo. At habang ninanamnam mo, habang binubulay mo ang salita ng Diyos, nagkakaroon ka ng dahilan na magpatuloy sa buhay. Na anumang hirap ng buhay, sabi nga ng Lord, no? Kung panay salita ng Diyos, no po, tingnan niyo po si Satanas, nang tuksohin niya si Jesus Christ. Anong sabi niya kay Jesus? No? Anong sabi niya? Na habang siya'y tinutukso, no? Ibibigay sa kanya lahat ng nakikita niya, ibibigay lahat. No? Yung buhay, yung karangyaan, lahat ibibigay sa kanya. Ano sagot ni Jesus? Panay word of God yun, panay promises ng God the Father yun. Sinabi ni Jesus kay Satan, hindi lang sa tinapay na bubuhay ang tao, kundi sa bawat salita ng Diyos na lumalabas sa kanyang bibig. Ay mga tao na nag-aakalang hindi totoo ang salita ng Diyos, no? Pagdating natin sa kabilang buhay, doon natin makikita. Kaya sa langit, sabi, yung kanta na sa langit wala nang beer, mga kapatid, kahit kailan walang beer doon. Ang tatanggalin ng Diyos kapag nandun na tayo, sabi ng verse 4 ng chapter 21 ng pahayag, doon sa langit, papahirin ng Diyos yung ating mga luha sa ating mga mata. Doon wala nang kamatayan. It's an everlasting life with Jesus, with our God the Father. Doon sa langit wala nang kamatayan, wala nang kalungkutan, wala nang iyakan, wala nang sakit, sapagkat lumipas na ang dati nating kalagayan. Alam niyo po, kung tayo nasa mundong ibabaw, lahat tayo may expired. Lahat tayo na mamamatay. No, ang dahilan para tayo magkaroon pa ng pag-asa, ang dahilan para tayo makapagpatuloy sa buhay hanggang sa tayo'y malagutan ng hininga, ay ang pag-asa ng meron tayo sa salita ng Diyos. Ito po yung Word of God. Make sure na meron ka nito. Make sure na nasa iyo to. Make sure na may sarili kang ganito. Bakit? Dito nakasulat ang pangako ng Panginoon. Huwag kang mag-rely sa cellphone lang. Have your own Bible to your life. Dahil yung Bible will give you a light sa buhay mo. A successful life. No? Yung buhay na gusto mo, yung buhay na masagana at kasiyasiya, si Lord ang nagbibigay sa iyo. Kaya nga nung nagpastor ako, ang sabi ng Panginoon sa akin, tinatawag niya ako sa ministry, sabi ko, Lord, kakagraduate ko lang. Paano naman po yung pangarap ko? Sabi ng Lord, for I know the plans I have for you, says the Lord. Plans to prosper you, not to harm you.
Plans to give you a hope and a better future. Nung hinawakan ko po yung mga talatang yon, sabi ko, Lord, I will obey you. Pagka-graduate ko ng college, dumaretso na po ako sa ministry, nag-obey ako sa calling ng Lord, and look at me now, by God's grace. Hindi pinangako ng Lord na walang pain, walang mga suffering. Napakarami mga kapatid. Minsan, Pastor, naiisip mo na bang sumuko? Yes, marami ng pagkakataon. Actually, mga kapatid, bawat araw may mga sufferings, bawat araw may mga, at saka hindi lang basta suffering, may mga painful experience pa. Pero lahat ng ito, bagamat mahirap, sabi ko, Lord, salamat dahil ang mga salita mo ang nagbibigay sa akin ng kagalakan. Kaya pala sinasabi ni Pablo, no? Yung mga pagsubok natin na pinagdadaanan, no, ay hindi tayo bibigyan ng Diyos ng mga pagsubok na hindi natin kakayanin. At sinabi sa Santiago, di ba, mapalad ang mga taong magalak ka kapag dumadaan ka sa mga pagsubok dahil doon ay nakikita mo ang kapangyarihan ng Diyos, which is true. Sa mga panahon na mga nalalaglag tayo at naghihinagpis, dumadaan tayo sa mga pagsubok at mga panahon ng kahirapan, no? Meron tayong salita niyang mapangahawakan, salitang magdudulot ng pag-asa sa ating buhay. Before we end, mga kapatid, nung kami ay nag-training no po sa Ministerial Advancement Course, no po, dito po ay may shinare po ng ang isang speaker doon na sinabi niya meron siya kapatid na nagkaroon ng sakit na cancer. At sa panahong iyon, nasa stage 5 na po ata, kung ako nagkakamali, yung kanyang kapatid, no po, ditong ating pastor. At dahil doon, mas lalo nilang, syempre nalungkot sila. Yun mismo si pastor nga, hindi na siya makapag-preach dahil naiisip niya yung kalagayan ng kanyang kapatid na syempre stage 5. Pag stage 5 na, death and life na ang pinag-uusapan doon. So sa puntong ito mga kapatid, kung meron mang pinanghawakan yung kapatid niya, syempre may chemo, may cycle ng chemo dahil meron nga pong breast cancer. So sa puntong yon, sa loob ng pagkikimo niya, lalo niyang kinapitan ng Diyos, mas lalo siyang naging close sa Diyos, mas lalo niyang binasa ang salita ng Diyos, mas lalo niyang hindi lang binasa, mas sinaulo, pinanghawakan, at lahat ng laman ng kanyang puso ay laging lumalabas sa kanyang bibig ay word of God, yung promises ni God. And believe it or not, the Lord answered her prayers. Mga kapatid, tinugon ng Diyos ang kanyang panalangin. No? Sa ika-5 chemotherapy niya, bumalik siya sa kanyang doktor. Sabi, ang leading sa kanya ng Panginoon, wag nang tapusin yung chemotherapy. Pero hindi pumayag ang doktor. Kaya sabi ni pastor, so obey what the doctors will tell you. Kasi yun ang nakakabuti para sa iyo. Hanggang sa namomonitor, nagpa-test, no po. At yung ikasusunod na chemotherapy ay hindi na pinatuloy ng doktor. Bakit? Hindi dahil sa matigas ang ulo ng babae, kasi nga yung babae nakaranas ng total healing. No? God healed her sickness. God healed her cancer. Cancer-free na siya. Hindi na na-process yung susunod na chemo dahil mismo yung doktor namamangha dahil sinasabi ng babae sa kanya, no, yung kung anong ginawa ng Panginoon sa kanya. So pinakita ng Diyos yung himala ng Diyos sa mga taong patuloy na nabubuhay, patuloy na pinangahawakan, at patuloy na kumakapit sa pag-asa at dahilan para tayo'y magpatuloy sa buhay. Hanggang sa tayo'y malagutan ng hininga, alam natin kung sino ang ating pangahawakan. Ay mga kapatid, kung meron tayong kakapitan,
ang Panginoon yon. Nakita natin sa buhay ni Isaac, ang Diyos ang nagbasbas sa kanya ng pagpapala. Sa atin, ang Diyos ang tutupad sa kanya mga pangako. Ang Diyos ang gagawa sa kanya mga pangako. Ang salita niya ay totoo, buhay. No? Isang matalim, no? Sabi nga, double-edged sword na halos hanggang sa kaibuturan ng ating mga buto. Kumikilos siya, nanunuot yung sakit, yung pagtuturo, yung pagtutuwid ng Panginoon sa atin. Kaya believe it or not, the Word of God is a living Word from our dear God. Buhay ito. Hindi lang ito basta aklat. Hindi lang ito isang basta libro. Ito'y salita ng Diyos. At galing ito sa Diyos, at kung ano man ang sinabi ng Diyos, hindi mapapako kundi matutupad ito. Mga kapatid, kahit patay na si Abraham, binasbasan pa rin ng Diyos si Isaac. At sabi nga, ito'y magpapatuloy hanggang sa susunod na salinlahi. So ito'y patunay mga kapatid na ang Diyos, ang siyang ating Diyos ang nagpapala sa atin at Diyos ang tutupad ng lahat ng mga bagay na Kanyang ipinangako sa atin. Ano sabi sa atin? Ano man ang kinakaharap natin ngayon, itong buhay na naghihintay sa atin, yung mga pangakong ito na ating pwedeng panghawakan natin ngayon ito. Dahil tunay na makapagbibigay sa atin ito ng pag-asa at dahilan para magpatuloy na mabuhay hanggang sa tayo'y malagutan na ng hininga. Tayo po'y manalangin. Ama naming Diyos, maraming salamat. Tunay na napakabuti po ninyo sa amin. Salamat Lord sa pag-asa na lagi mong ipinagkakaloob sa amin sa pamagitan po ng iyo pong mga salita. Maraming salamat o Diyos dahil kami po'y tinuturuan mo na kapitan ang mga bagay na tunay na magwo-worth ng eternal value sa aming mga buhay. Tulungan mo kami na wag naming tingnan yung mga bagay na temporal, yung mga bagay na permanente lang sa aming buhay. At kung meron man kaming uunahin yung kingdom mindset, Lord, kaya sinabi mo sa iyong salita, seek you first the kingdom. Na kung aming uunahin ang iyong kaharian, sabi nga, seek you your kingdom and your righteousness, and all these things shall be added unto us. Kaya Lord, kung uunahin ka namin ang iyong kaharian, uunahin namin ang hari sa kaharian, at kung paano yung kaharian ng Diyos ang aming bibigyan ng oras, panahon, doon kami mag-i-invest, at gagawin namin yung righteousness, yung will ni God. Paano namin malalaman yung will ni God? Basahin namin yung word. Sabi mo Lord, ibibigay mo, idadagdag mo, pagkakaloob mo ang mga pangangailangan namin. All these things shall be added unto us. Kung kami magpapakaligaya sa iyo, Lord, sinabi niyo po sa amin, delight yourself in the Lord and He will give you the desires of your heart. Do not lean on your own understanding. No? Lean on to God. Lean on God's understanding. Lean on the word of the Lord. And where is that understanding? Where is that knowledge? Sa iyong salita, Panginoon. Kaya Lord, nagpapasalamat kami dahil tinuturuan mo kami. Salamat dahil binibigyan mo kami ng dahilan para mas lalo kaming kumapit, mas lalo kaming panghawakan ang iyo pong mga salita. Ano man ang aming kinakaharap, Lord, alam namin lahat ng ito, alam mo, kontrolado mo, at meron kang magagawa. Tulungan mo kami na mas lalo namin panghawakan ng mabuti sa aming buhay ang iyo pong mga salita. Maraming salamat po. Sa iyo po namin pinagpapasalamat ang lahat ng ito, Panginoon. At kung nais namin na magkaroon kami ng matinding closeness kay God, kailangan namin si Jesus, because Jesus is the only way, the truth, and the life. No one will come to the Father except through Him, through Jesus. Lord, help us. Give us faith. Give us life, na new life, Lord God,
na ma-experience namin through Jesus Christ. At alam namin, Panginoon, ngayon pa lang may kinakausap ka na. Nais mo, O Diyos, na makilala ka ng aming kapatid na naririto sa live broadcast na ito. At yung buhay nila habang sila'y bata pa o sila po ay nasa edad na, Lord, wag nilang sayangin ang kanilang oras. Ibigay nila, ilaan nila sa paglilingkod at sa pagkapit sa iyong mga salita at pangako. Muli, Panginoon, maraming salamat. Sa iyo po namin binabalik ang lahat ng papuri, pasasalamat at pagdakila sa tanging pangalan ni Kristo Jesus na aming Panginoon, tagapagligtas, at ang aming Panginoong Jesucristo na aming Hari. Salamat po in our dear Jesus Christ. Maraming salamat. In Jesus Christ's name, by the power of our dear Holy Spirit, everyone says, Amen. Amen and Amen. Amen. Praise God. Ngayon pong araw na ito ay kinausap tayo ng Panginoon. Truly, God's blessing to Isaac, is the blessing that God will create sa buhay natin. Pagpalain tayo ng Panginoon. Magandang araw po sa ating lahat at patuloy nating suportahan ang gawain ng Panginoon sa pamagitan po ng ating tapat na pagbabalik ng ating mga tithes and offerings sa Lord. Ibalik natin sa Diyos ang nararapat. Suportahan natin ang gawain ng Panginoon para patuloy tayo na mas lumalim, maintindihan, maunawaan, at ang broadcast na ito ay mas lalo pang kumalat sa marami para mas lalo pong maraming makarinig ng kanyang mga salita. Salamat po mga kapatid, pangawakan natin ang pangako ng Diyos sa ating buhay. God bless you. To God be all the glory. We love you and we are praying for you. God bless you. Saan man sulok ng mundo mga kapatid na naabot ng live broadcast, nawa ang Diyos ang siyang kumilos at gumawa sa iyong buhay. Glory to God. Hallelujah. Thank you, Jesus.